Let's start yung activity by creating a new project. Okay. Then, empty view activity. Click next. Then, for the name, siguro gawin na lang natin uh, project 1 piece. Okay. Then, just leave it default, no? So, Java yung gamit natin. Minimum SDK. So, ito yung gamit ko. Then, yung sa build configuration language. So, kung ano na lang yung recommended. Okay, so click next. Then, hintay lang natin matapos yung setup ng mga dependencies, yung Gradle. So, hintay lang natin mag-load tong activity main.xml. Okay. So, once na okay na, so, ito yung pinaka ano natin, ano, ito yung main activity natin. So, do sa manifest class, no? So, open natin tong Android manifest.xml. So, palit tayo ng style, ano? So, wag natin gamitin yung default, no? Itong theme. Okay? So, hanap tayo. Wag lang yung default. So, gamitin ko na lang to, no? Itong material tree, day, night. So, basta pagka papalit kayo ng theme, so dapat magpalit kayo ng theme, wag yung default, no? Kasi meron tayong gagawin, no? Dun sa theme, no? So, wag tayong gagamit muna nung default. Okay? Then, close natin to. Close all tab. Then, let's create a new activity. So, activity, empty activity pa rin. Okay? For the name, so, lagay natin. So, ito kasi yung gagamitin natin for the add new record, no? So, ito yung, so, dito tayo mag-add ng actual record, no? Sa activity na to. Okay? So, visual lang na naka-check to. Kailangan kasi natin yung XML layout. So, ito yung XML layout niya. Okay? Then, click finish. So, meron na tayong dalawang activity dito, no? So, of course, meron na rin tayong dalawang layout, no? So, ito yung partner nitong layout na to. Okay? The next. So, close muna natin to. Ang focus tayo rito sa pinaka main activity. Okay, doon tayo sa main activity. So, ito. Yung kanyang design, no? So, remove natin class itong text view, itong hello world na to. Let's try to delete. Okay. So, sa drawable class, so, gawa tayo rito ng, or hanapin natin itong vector asset. Okay. Then, for the clip art, click lang natin yan. Hanapin natin yung add. Okay, so ito yung gamitin natin. Okay, click OK. Then, for the name, so kahit namang anong name, pero gawin na lang natin add record. Okay, then click next. Then, click finish. So, makikita na natin yan dito, no, sa drawable natin. Then, saka natin balikan yung floating action button. So, drag lang natin dito. Okay, so ito na yung inad natin kanina, no? So, para magamit natin. Okay, click OK. Then, so, i-center natin. So, horizontal. Then, center natin vertical in parent. No? Ulitin nga natin. Dapat naka-parent. No? Yan. Yan. So, both. Then, lagay natin dito. Sa dulo. Yan. Okay. So, ito yung ating button. Okay. So, lagyan na rin siguro natin ng ID, no? So, every time naman na naggawa tayo ng activity, no? So, nilalagyan natin ng mga ID, no? So, lagyan natin dito float, for example, action button underscore ID.
So, yan yung pinaka-ID name niya. So, kahit naman ano pwede, pero yan. Ako kasi mas preferred ko yung mismong name, no? Nung kung para saan to, no? Action button, ID. Okay? So, if you want to change, no, itong color, no? So, pwede naman yan. So, kung pupunta ka dito class sa values, no, itong color.xml, so meron tayong two available na color. Okay? So, pwede nating i-copy to. Lagay lang natin dito. Then, pwede nating palitan, ano? So, kulay, no? So, bahala kayo kung anong gusto nyo. Or you can paste class yung mga, yung may code, no? Yung mga HTML color code, pwede naman. Excuse me. So, medyo hanap tayo. So, ito kaya, no? Yan. So, itong part na to, pwede na siguro to. Okay. Yan. Then, pwede nyo palitan, no? For example, button add, no? Pwede naman, o add record. So, ito yung na-generate natin. So, pwede mong gawin yan. Or, pwede rin kasi napunta ka dun sa Google. So, search mo lang HTML color code. So, pwede rin yan. So, hanap kayo na preferred yung color. Then, ikakopy nyo lang naman yung color codes, no? Pwede nyo gawin yan. So, hanap pa tayo ng mas magandang kulay. So, etong mga to, pwede nyo tong gamitin. Okay. So, sample nga tayo. So, eto, kunin natin to. Balik tayo. So, lagay natin dito. Yan. Okay. So, basta lahat ng mga colors na gusto nyo gamitin, lagay nyo lang dito with color codes and you can change naman yung name. Okay. So, balik tayo rito sa activity main. Then, select natin tong ating floating button. So, then search natin yung background tint. So, eto. So, ito yung kanina, no? Yung inad natin. So, magagamit naman natin. Click OK. So, ayun. So, ito na yung ating floating button. Okay? So, ang gagawin kasi natin, ano, gagawa tayo ng intent. So, once we click this floating button, so, tatawagin natin itong add new record. No? So, yun ang gagawin natin. So, dun muna tayo sa main activity.java. Okay? So, ayan. Kasi gagawa tayo rito ng intent, no? Para makagawa tayo ng intent. So, eto, no? Export muna natin yung ating floating button. Okay? Floating action button. So, ayan. So, double click lang natin. Ayan. So, i-import niya na yan dito, no? So, ayan. The next, lagay tayo ng name, no? For our floating button, o parang variable siya, no? So, siguro, lagyan na lang natin ng V, no? For variable, no? So, lagyan natin ng pangalan, floating action, BTN, no? Or floating action button. Then, so, lagay natin dito sa baba. So, of course, yung ID, no? So, alam naman natin na yung ID, so, from XML, papunta rito sa Java. So, parang siya yung connection natin kay XML and dun sa Java, no? So, tawagin natin to, yung variable natin, v underscore, lowercase lang ito. Okay, then, equals, find view by ID r.id dot. So, yung ID, no, yung float action button ID natin, ayan. So, nilagyan ko na ng reference dun sa dulo, no, para alam natin na yan ay ID. So, once na na-connect na natin yan, itong dalawang to, from ito, yung pinaka-variable natin, then yung ID, so, magagamit na natin to. Okay?
So, tawagin natin 'to, yung V, 'yan. Oops, then gawa tayo ng set on click listener, then new view on click listener, 'no? So, ito yung ano natin class, ito yung, method, 'no? So, hindi na naman siguro bago sa inyo 'to. Okay, next. So, eto na 'no, tatawag na tayo nung page. So, tatawagin na natin yung add new, record. Okay, so to do that, so 'di ba, start activity. Okay, start activity, then lagay natin dito yung, new, intent. Then do sa loob ng, new intent, so lagay natin get application context, 'di ba, then comma. Then tawagin natin yung class, yung ating, ginawang page. Add new record. So, ayan. Then, lagay natin dot class. Ayan. Then, ayun. So, okay na ba? So, siguro, test na natin, ano? So, saan na ba yung ating device manager? So, i-run muna natin. Natin yung ating floating button. Okay. So, running naman siya. Okay? So, tama yung ating intent. So, proceed naman tayo class dun sa ating add new record. So, close muna natin to. Then, yung ating pinaka-add new record. Then, yung ating design. Okay? So, ayan. Okay? So, dito tayo magpapa-input. No? Siguro, kailangan natin dito ng text view. Okay? So, drag lang natin dito yung ating text view. Okay, so ito yung ating text view. Okay. So, gawin natin. So, labas lang natin yung interface. Ayan. Then, center siya natin. Horizontal. Then, center vertical. Okay. Then, taas natin dito. Then, lagyan natin siya ng name, no? So, hindi na natin siya kailangan lagyan siguro ng ID kasi hindi naman natin siya gagamitin sa coding, no? So, label lang ito. So, for example, one piece character. Okay, ayan. Then, for the size, no? So, search nga natin dito yung text size. O, eto. So, bahala na siguro kayo sa design, ano? So, gawin na lang natin mga 24 siguro. Yan. Pwede na siguro yan. So, medyo taas natin ng konti. Okay. So, naglagay na rin tayo class dito ng text, no? Edit text. So, ito, itong plain text. Okay. So, lagay natin dito. So, medyo resize natin. Yan. Okay. Then, ganun din. So, horizontal. Then, vertical, parent. Ayan. Okay, so medyo palitin natin ng konti. Ayan. Pwede na siguro to. Okay. So, for the ID, so lagyan na kagad natin ng ID, no? Kasi makalimutan pa natin. Okay, so for the ID, so gawin na lang natin tong txt ID underscore name. Okay. Then, for the size, no? Yung kanyang size, search lang natin. So, gawin lang natin siguro mga 24. O, masyadong malaki ba? 20. Ayan.
Okay na siguro 'to. Okay. Para mabilis, copy na lang siguro natin, ano? Copy, paste. So, lagay natin dito. Ayan. So, palitan natin. So, lagyan natin 'to ng hint, no? So, search lang natin dito yung hint. So, para hindi na tayo maglagay ng label, no? So, lagay natin, ito ay name. Okay? Then, ito, yung kanyang hint, lagay natin dito, for example, bounty. Bounty. Then, for the ID, so, lagyan na natin, no? So, lagay natin, txt ID bounty. Yan. Oops. Okay. Then, for the hint, so, palitan natin. So, ayan, tama naman. Siguro yung name, tanggalin natin. No? Yung text na name. Okay. Ito, tanggalin lang natin. Yan. Okay. So, dagdag pa tayo ng dalawa. So, copy na lang natin para hindi tayo hihirapan, no? So, ayusin nga natin to. So, ito, nandito sa taas. Yan. Tapos, ikaw. Name, tsaka bounty. Yan. So, copy natin. Copy, paste. Ayan. Baba lang natin dito. Okay, so for the ID, txt ID power, no? So, papa-input tayo ng power nung character, no? Power. Okay. For the hint, so of course, power din. Yan. Okay. So, another, isa pa. So, copy natin. Okay. So, for the ID, gawin natin siyang txt ID. So, papa-input tayo ng image URL, no? img URL na lang. Ayan. Refactor. Then, so, lagay natin dito, image URL, yung kanyang hint. Okay? So, tama ba? Ayan. Okay, so kompleto na, no? So, apat na siya. So, name nung One Piece character, kung ilan yung kanyang bounty, then power, no? Kung anong power yung gamit niya, then yung kanyang image URL. Okay? So, taas nga natin ng konti. Ayan. Okay, so okay na siguro to, no? Pero bahala na kita sa design, ano? Basta makita natin yung needs natin, ano, yung name, yung bounty, yung power, and image. Pero dito sa ID class, no, so mas maganda if pares na tayo, no, para mas madali, no, sa part ninyo na makasunod dun sa coding natin. Okay? So, lagay tayo ng dalawang button. Okay? So, for the button, so lagay lang natin dito sa baba. Okay? Ito. Okay. So, medyo palakihin natin. Stretch natin ng konti dito. Yan. Okay. Then, ganun din. Center natin. So, center, horizontal, center, vertical, in parent. So, baba natin dito. Yan. So, meron na tayong button. Okay. So, next. Lagay pa tayo ng another button. Pero, rename muna natin to. So, lagyan natin ng ID. So, gagamitin kasi natin to sa coding natin. BTN, for example, ID save na lang. Ayan. Okay, refactor. Then, for the name, so, of course, save. Ayan. Then, copy natin. Then, paste. So, andito yan. Ayan. Dikit natin ng konti. So, gawin natin siyang cancel. Then, for the ID,
lagay natin btn id cancel na lang. Ayan, cancel. Okay, so okay na ba 'tong ating, design? So, simplihan na lang natin ano, para hindi tayo magtagal, 'no? Pero kayo, you can create your own design 'no, basta kumpleto 'tong mga details na kailangan natin, especially 'tong ID 'no. Kailangan class ay, parehas tayo ano, para hindi tayo mahirapan or hindi kayo mahirapan 'no, sa pagsunod dun sa coding natin. Okay, let's try to run. Tingnan muna natin kung tama ba yung ating design. Okay, so eto na, running na siya. So, let's try. Click natin yung add. Yun. So, mukhang okay naman ano. So, yan na lang muna yung ating design. So, papa-input tayo ng name. Okay. Then, yung bounty, power, then yung image, no, URL, no? Kung sino yung character na yan. Okay. So, yan muna tayo for this part ng video. So, gawa nyo muna ng layout, design, pagandahin nyo muna. No? Then, saka natin siya lagyan ng code. So, yung gagawin natin ay validation. No? I-validate muna natin yung mga data. Okay? Once you're done on the interface, ano, so lagyan na natin siya ng code validation. So, i-validate lang natin ano, itong name, bounty, power, and yung ating image URL, no? So, once we click yung save, so i-require niya itong records na to from name and image URL. Then, once we click yung cancel, ano, so babalik siya dun sa pinaka main activity natin. Okay? So, to do that, of course, i-visit natin itong or puntahan natin, no? Itong add new record.java. Okay? So, first, i-ano natin, ano? I-define natin yung ating mga components na ginamit. So, first, yung edit text, no? Edit text. Then, yung ating gagamitin pinaka name, no? Ng mga ating edit text. So, siguro, ang gagawin ko na lang, gawa tayo rito ng name, vname, no? So, yung vname para siyang siguro for me, it's a variable. So, anything naman pwede nyong gamitin, no? So, discardin nyo na what name yung gagamitin ninyo. Pero for this video, it's better na sundan nyo na lang yung aking naming conventions. Okay? So, vname for the name. So, for the bounty, so vBounty. Then, for the power, lowercase natin, ano? Underscore power. Then, yung sa ating image URL, so v underscore img URL. Ayan. Okay? Then, next, gumamit din tayo ng button. So, define din natin dito. So, export natin yung button. Ayan. Then, for the name, so, dalawa lang naman yun, ano? Yung ating vsave. Then, yung ating vcancel. Okay, then, semicolon. Then, to connect yung ating XML file dito kay Java, so, kunin natin yung ID. So, unahin natin yung vname, then equals find view by ID, r.id.txt, yung ID na dinefine natin, ID name, then same as dun sa bounty, no? V bounty equals find view by ID r.id.txt bounty, ID bounty, then the power, v power, so equal sign to. Yan. Then, find view by ID r.id.txt the power. Yan. Next is the vimg URL. So, ito yung edit text natin equals find view by ID r.id.txt txt id img URL. Okay? So, kung same naman yung ating reference, no, nung ID and dun sa name,
wala naman tayong magiging problem. Okay? Then, so pati ito, no? Itong sa button. Okay, for the button, so we save, no? Oops. Sin natin. We save equals find view by ID r.id dot. So, ano bang ginamit natin doon? btn, ano? btn, ito, yung ID save. Semicolon, then v cancel equals find view by ID r.btn. Oops. r.btn. Small. So, matayaw. Okay. r.id dot btn id cancel. Ayan. Okay? So, once na na-define na natin yung ID, so, gawa na tayo class nung click listener, no? Yung pinaka-events, no? Para dun sa save button and yung ating cancel button. So, unahin muna natin. Ito, no? Yung ating save button. So, v underscore save dot set on click listener. Then, new view on click listener. So, double click lang natin itong class na to. Ayan. Okay? So, ito na yung method natin. Okay? So, once na na-define na natin, so yung next natin, of course, kukunin natin, ano? Kukunin natin yung value from our edit text, no? Into a variable, no? So, gamit tayo rito ng variable. So, gawin muna natin v-name, oops, v underscore name. So, ito yung edit text natin for the name dot get text. Then, convert natin into string. Yan. Okay. Then, lagay natin siya sa variable. String, so name is na lang, equals vname. Okay. Then, kumpletuhin natin yung bounty power, no? Tsaka yung ating image, no? So, lagay natin, or copy na lang natin siguro para sa bilis. So, dagdag pa tayo rito ng 3, no? Ayan. So, isin natin. So, name is, so ito naman, gawin na lang natin bounty. Bounty is, so v bounty. Okay. Power is, then for the variable, yung edit text natin ay b power. Okay. Then for the image, so lagay natin image is, okay. Then for the variables is ito, v img url. Yan. Okay? So, kompleto na ba? So, ang ginagawa lang naman ito, no? So, we get yung value, no? Yung get text, then convert to string, then eto na yung magiging ano na, no? So, dito papasok yung whatever man, no? Yung in-input natin dun sa ating edit text. Okay? Then, eto rin yung ipapasok natin dun sa condition natin, no? Kung ito ay may laman, no? Or wala. Okay? So, yun yung gagawin natin. Okay? So, siguro gamit na lang tayo rito ng, of course, yung ating if-else statement, no? So, lagay muna tayo siguro dito, class, ng toss message, ano? So, let's try. Itong name is, no? So, pagka daw empty itong name, so, lalabas tayo ng toss message. Siguro gawa na lang siguro tayo rito ng method, no? Method na lang, ano? So, for example, ito. F for function, no? Validate. So, lagay natin validate underscore message. Okay? So, ito yung ating method. So, naka-red siya kasi nga wala pa naman tayong method, ano? So, i-create natin siya as a method. So, ito. Then, dito sa add new record. Ayan.
So, ito yung ating method. Okay? So, gawin natin, lagyan natin siya ng laman, ano? So, ipapasa natin, no? Magpapasa tayo ng name. So, itong word na name to, no? So, yan. So, ganito yung gagawin natin, ano? So, ipasa natin tong word na name. So, yan. Ito, okay. So, ibig sabihin nito, once we call itong method na to, okay? So, kukunin niya to, no? Papasa natin dito. Okay? So, papasa natin dyan sa method na yan or function na yan. Then, meron tayong gagawin. So, lagyan na lang natin dito string info. Ayan. Ayun. So, hindi na siya nag-read. So, pag empty yung name, so, or not empty, no? Pagka hindi empty or may laman siya, or is empty, no? Sorry, no? If is empty, ibig sabihin, uh, wala kang nilagay na name, so tatawagin niya tong method na to. Okay, so ganun ang gagawin natin. Then, i-display lang niya itong toast.makeText. Okay, then lagay natin yung pinaka add new record, ano. Ito yung pinaka module natin that this, tapos please enter character, then display natin yung ating variable, yung info, 'di ba? Comma, then yung toast dot length, short. Okay, then i-show natin. Dot show. Yan. Okay? So, once na nag-click tayo ng save, no? Ito yung unang condition natin. So, pagka empty, hindi nakapaglagay ng name, tatawagin niya tong method na to, no? Then, yung method na yan, bibit-bitin niya to, no? Dadalhin niya tong word na name. Then, papasok niya ngayon yan dito. Then, ilalabas natin tong toast message na please enter character. So, ang lalabas dito yung name, no? So, mangyayari, please enter character name. Okay? So, try nga natin. Try muna natin. Run up. Okay, let's try. Let's try yung code natin. Gawa na. So, wala akong nilagay na name. Click save. Ayun. Please enter character name. So, masyadong magkadikit, ano? Ayusin natin. Pero working na siya, class, no? Working na. So, lagyan natin ng space dito. Ayan. Okay, so nakuha ba yung gamit ng method para instead na ang gagawin natin, kung hindi tayo gumamit kasi class ng method, so every if else, ano, paulit-ulit nating ilalagay itong toast message. So, mas maganda gawan na lang natin siya ng function para isang beses na lang to, no? So, nagpapalit lang itong sa info. Okay? So, try natin. Copy natin to. Copy. So, paste natin dito. So, dito naman, instead na name, lagay natin dito is yung bounty, no? So, yun naman yung kanyang tatawagin, no? Or the-display niya. Bounty. Then, next, ito, yung power. Power. Then, dito, yung kanyang picture na lang, no? Character picture. Okay? So, let's try. Run ulit natin to check. Okay. Tawagin natin yung module. Click save. Ayun. Please enter character name. So, lagyan lang tayo ng any value to check lang naman. Save. Please enter character bounty. Okay. Then, save ulit. Please enter character power. So, tama na. Then,
Click ulit natin. Isa pa. Please enter character picture. So, click natin yung save. So, wala nang lalabas, no? Kasi, andito na tayo sa else. So, dito sa else, dito natin ilalagay, ano, yung, yung execution, no? Na mag-i-insert na tayo ng data from Android Studio, no? So, dito, pupunta dun sa Firebase. Okay? So, yun yung gagawin natin. Okay? So, gawan muna siguro natin bago natin gawin yung pag-save ng data from our real-time database from Firebase. So, lagyan muna natin ng code itong cancel. Ano? Na once na kinilik natin itong cancel, babalik lang siya dun sa pinaka main page natin, no? Yung pinaka home page natin. Okay, so to do that, ito, itong cancel, gawan ulit natin siya ng kagaya ng sa save, no? Yung set on click listener. So, verify nga natin kung saan tayo mapunta. Ayan, dito tayo. So, gawin natin v-cancel naman, no? V-cancel dot set on click listener, then new view, no? New view on click listener. Ayan. So, ito yung ating second na method, no? So, gawin lang natin, i-ano natin, ano? So, i-cancel natin. So, para bumalik lang siya dun sa pinaka-main page, sa pinaka-home, nalagay lang natin tong finish, no? Finish, ayan, then semicolon. Okay? So, let's try yung ating validation. Tingnan natin. Okay? Tawagin natin yung page. So, click natin yung cancel. Ayun. So, it will go back dun sa pinaka-homepage natin. Okay? Oops. Yan. Validate. Save. Character name. Okay. Nalagyan na. Character bounty. Okay. Lagyan daw. Save natin. Power. Required. Ayan. So, ayan. No? So, may iwasan na natin yung incomplete data. No? Incomplete ng insert ng data kasi nga na-validate na natin siya. So, hindi siya magsisave. Hindi siya magko-continue dito sa part na to hanggat hindi na-fill upan yung mga data natin. Okay? So, yan muna yung ating gawin. So, continue lang yung sa paggawa ng ating add new record na module. So, let's continue yung ating activity, no? So, once na nakakapag-validate na tayo ng data, so, pwede na siguro tayong mag-insert, no? So, i-insert na natin yung name, bounty, power, and yung image URL. Pero bago natin gawin yan, punta muna tayo dito sa ating Google Chrome. Ayan, ito. So, be sure lang class na meron kayong naka-register, no, na email, no, or Gmail account dun sa Google natin. So, once na naka-login kayo dyan, so, type lang natin dito is yung Firebase, no. Then, hanapin lang natin itong Firebase for apps, no. So, click lang natin yan. So, yan, mapupunta tayo dito. Then, go to console. So, kikreate muna tayo rito ng project. So, create a project. Then, for the name, any name naman. So, siguro lagay na lang natin na my One Piece. My One Piece app. Okay. Then, click natin yung continue. Then, for the Google Analytics, so disable na lang muna natin. Create project. Okay, click continue. Ayan. So, once we done creating yung ating project, so dito sa build, so gagamitin natin tong real-time database. So, click lang natin tong real-time database.
Then, create a database. Okay, so gamitin natin tong default na lang, tong United States, US Central 1, click next. So, gamitin natin tong start in lock mode. So, i-enable lang natin yan. Yan. So, next is yung wag natin kakalimutan itong rules, no? So, kasi siya ay naka-read and write na false. So, dapat ito ay naka-true. Okay? So, para makapag-read and write tayo dito. Okay? Then, click yung publish. Then, balik tayo rito sa data. Okay? So, ito yung pinaka-path ng ating pinaka-database. So, lagyan natin to ng value. No? So, parang ito class yung magsiserve as table. So, for example, pirates na lang, lagay natin dito. So, pirates. Yan. Enter lang natin. Okay? So, once na nagawa na natin yan, pwede na tayong bumalik dun sa ating Android Studio. Okay? So, tago muna natin itong device natin. Then, dun sa tools, so may makikita kayong Firebase. So, ito yung icon niya. No? So, just simply click yung Firebase. So, ito yung pinakamadaling way, no? Para ma-connect natin yung ating Android Studio or yung ating Android app papunta dun kay Firebase, no? So, ang gagamitin natin ay yung real-time database, no? Click lang natin. Then, ito, get started with the real-time database. So, click lang natin. Then, so, connect your app to Firebase. So, connect natin. So, pipili tayo ng project natin. So, of course, yung kanina, no, yung kinrate natin, yung My One Piece app. Okay, so connect lang natin yung ating Firebase to Android. Okay, so connected na daw. So, balik tayo dun sa ating Android Studio. So, yun. So, dapat yan ay naka-green. Then, yung number 2 dito, kailangan natin yung mga, ano no, yung mga dependencies, no? So, click natin to. So, accept lang natin. So, click yes. So, nagda-download siya no, sa Gradle. So, ina-update niya yung mga Gradle file natin. Ano? So, let's see. Okay. So, okay na. So, once na naka-check na to, yung dalawang to, no, yung sa may Firebase, yung ating dependencies. So, be sure lang na while doing this activity, no, kayo ay mayroong internet, no. So, required niya na meron kayong connection sa internet, no? Okay? So, tingnan nga natin. Ayan. So, usually yung ginawa ng class, yung sa Gradle natin, may mga in-update sa Gradle yung ating yung pag-add, no? So, eto, yung sa uh, Firebase database, no? So, ito yung in-upload niya. Okay? So, close muna natin. Okay. So, once na okay na, so ang gagawin nating class, i-ano natin, ano, mag-instantiate tayo nung ating connection. Okay? So, i-connect natin yung ating Firebase, no? So, to do that, gawa muna siguro tayo rito ng connection, ano? So, dito. Gawa tayo ng connection. So, ito yung instantiate, no? Instantiate Firebase database connection. So, once na nagpunta siya rito sa else, so, ko-connect na siya dun sa ating database, no? So, ligay natin dito Firebase database. So, ito. Okay, double click lang natin. Then,
yung pangalan ng database natin. So, database na lang. Yan, database. Okay. Then, equals Firebase, database. Okay. Dot get instance. Okay. Yan. Then, kailangan nating tawagin yung database reference. So, eto. So, pangalan ng database reference natin, pangalanan na lang natin siyang TBL, no? For table reference. Okay. Okay, equals. So, tawagin ulit natin yung database dot get reference. So, ito yung dinefine natin dun sa Firebase kanina, dun sa real-time database. So, ito yung pangalan ng pinaka-table natin, ano? Pyrates. Okay? So, yan. So, ito yung connection natin. Okay? Siguro mas maganda class, ano natin, lagyan natin siguro ng function method, ano? So, parang yung ganito, no? Labas na lang natin para mas maayos, no? So, gawin natin, gawa muna tayo ng method, no? So, ligay natin sa method to. So, for example, F, pangalan ng function natin, F, insert record na lang. Ayan. Ayan. Okay, so ito yung name ng ating method. Okay, then, gawin nating method to. Create method. So, ayan. So, then, dito siguro natin to ilagay, no? Yung ating connection. So, para hindi tayo nalilito. Okay, so, after nung else, tatawagin niya yung methods na to. So, dito sa ating finsert record na function. So, gagawin natin, so, kukunin natin yung mga value, no? From name hanggang dun sa picture, no? Bitbitin natin, pasa natin dun sa method. So, dito tayo magpa-process ng insert. Okay? So, ano-ano ba yung mga kakailanganin natin? So, meron tayong name is, the variable bounty is, then yung power is, then yung image is. Ayan. Okay? So, naka-red siya kasi wala pa tayong dinedefine, ano? Dun sa ating method na sasalo. So, ito yung method. Kukunin niya yung value. Then, pupunta siya dito. So, kunin natin yung value na to. So, ito na rin yung gamitin nating variable, no? Pwede din naman yan. So, lagay natin dito. Then, define natin as string. So, same as dun sa bounty. String din yan. Itong power also as string. Then, yung image is also a string. Okay? So, nawala yung comma. Yan. So, name, bounty is, power is. So, lahat yan ay string. No? So, sana ay nakakasunod. No? So, ang ginagawa lang naman ito, we're just getting yung value, ipinasok dun sa method, binitbit natin. So, andito na siya. So, dito tayo mag-execute nung insert dun sa method na lang. Ano? So, gagawin natin, dito na lang siguro, no? Sa, ayan. Kunin natin or ipasok natin siya sa hash map. So, gawa tayo ng hash map dito, class, no? So, hash map, no? Okay. So, paano mag-create ng hash map? So, hash map. Tapos, lagay natin, ito, string, comma, object. Yan. Object. Yan. Yung walang S. Then, pangalan ng hash map. So, any name. So, gawin na lang natin data hash map. Diba? Then, equals new hash map. Okay? Yan. Then, ilalagay natin yung value natin, no? Dito sa data hash map. So, para gawin yan, so, gagamit lang tayo ng put, no? So, data hash map. So, dot put. So, ano ba ilalagay natin? So, merong key and value yung parameter. So, yung key, so, eto class yung pinaka-field natin, no?
na gagamitin natin or yun yung pinaka-field name doon sa ating Firebase real-time database. Okay? So, for example, gawin na lang siguro nating name, yung ating pinaka-field, tapos yung value na ilalagay natin came from name is. 'Di ba? So, ganun yan. No? Ito yung value, ito yung pinaka-field natin. So, copy na lang natin. Tapos, dagdag tayo. 1, 2, 3. Yan. So, next field, bounty. Bounty. So, ito ay bounty is. So, yung pangatlo, lagay natin is power. So, ito ay power is. Then, image URL. So, lagay natin, ito ay image is. Okay? So, inilaglalagay na tayo ng value dun sa hash map natin. Then, so, itong line na to, ito yung sa database connection natin. Next is i-process na siguro natin, ano? Yung insert, no? So, paano ba natin siya i-insert? So, mukhang kailangan natin mag-create ng ID, no? Yung pinaka-unique, 'di ba? So, sa database normal 'yon pagka nag-aano tayo ng table, 'di ba? Lagi tayong merong pinaka primary key, okay? So, to do that, define tayo ng string, tapos yung pinaka-primary key field natin, pangalanan natin siyang ID key. Okay, equals TBL yung ating reference. So, ito. Yung pinaka-table natin. 'Di ba? So, TBL reference. Then, lagyan natin dito ng dot push. Then, dot get key. So, ito class yung mag-o-auto increment na siya. No? So, kumbaga si real-time Firebase database na mismo yung magbibigay nung ID number, no? So, hindi 'yon mauulit. Kaya nga siya ay primary key. So, tapos i-save na rin natin siya, no? So, pagkakuha ng reference, so i-ano rin natin siya, i-save din natin siya. So, lagay natin data, lagay natin siya sa hashmap.put. So, yung key and reference. So, lagay natin dito, ito yung pinaka-field natin. So, ID number na lang o ID no. Okay. ID no, then comma. Then, lagay natin ID key. So, ito yan. No? Ito yung automatic na, no? Auto-generate ng key or primary key nga natin, primary ID. So, papasok siya rito, then, i-create pa natin siya ng field, no? Para kompleto. So, ito yung pinaka-field kasama nito na nandoon sa hash map natin, na data hash map. Okay? So, once na ready na siya, so, pwede na natin siyang ilagay, ano? Ilagay doon mismo or mag-execute na tayo ng insert, no? From hash map papunta doon sa ating Firebase real-time database. So, to do that, TBL reference, tawagin natin yung ating pinaka-table, .child. So, yung child natin, yung pinaka-una natin is yung ating ID key. Yan. Then, .set value. So, yung ating hash map, no? Data hash map. So, yung mga laman nun, no? I-move na natin. Add complete listener. Then, lagay natin dito new on complete listener. Then, double click lang natin to. Yan. Okay, so, ito na yung method. Okay. So, dito na tayo nag-i-insert nung ating data. Papunta dun sa ating Firebase database, no? So, once na nag-execute na to, so meron tayong gagawin, ano? So, dito sa method na to, pag complete or nakapag-insert na,
So, maglalagay tayo ng toast message, no? So, gawin na lang natin, kopyahin na lang natin to. Ayan. Para hindi na tayo mahirapan. Okay? So, lagay natin dito. Okay. Ayan. So, palitan na lang natin to. So, lagay natin record inserted successfully. Okay? So, semicolon dito. Okay? So, tingnan nga natin. Yan. So, let's try to run. So, testingin muna natin, ano? Yung ating program. Okay, so let's start. Click natin to. Okay, so try nga natin. Name, one, or monkey, the Luffy, bounty. So, for example, 500. Power, Goma, Gomu, Nomi. Okay. Image, so it's a image URL. So, sample lang naman tayo. So, you can, ang ipipaste natin dito class, no, yung mismong image URL, ano. Then, click natin yung save. Okay. Record inserted successfully. Then, tingnan nga natin. Okay. Tingnan nga natin. Ayun. So, working naman siya, no? So, ito yung auto-generate na ID natin. Tapos, ginamit pa natin siya rito as info, no? So, yun yung ginawa nung code natin. Okay? So, ito na, nakapag-insert na tayo. Kaya lang, mapapansin nyo, no, hindi siya nakasort, no? Although nakasort siya, I mean, pag pinasok mo siya sa hash map, so, kasi string siya, so, start siya sa letter B, no? A, B, C, D, H, I. So, sunod-sunod siya, no? So, siguro kung gusto mong gawin, yung orientation nung kagaya nung nandito, no? Na dapat etong name muna, no? Then yung power, I mean yung bounty, yung power, then image. So, ang ginagawa kasi ni hashmap, no? Nakasort siya, no? Nakasort siya by string nga. So, kung gusto mong mauna itong name, siguro dito na lang natin gawa ng paraan, no? So, pwede naman din na, papasok mo pa sa array, ano? So, medyo matagal-tagal din yon. So, para less code na, siguro gawin na lang natin, kung ang gusto mong mauna is yung ID, no? So, dun sa pag-insert, no? So, dapat itong ID number na sa pinakauna. So, ganito na lang gawin natin. So, kasi sinosort ni hashmap, no, by a string. So, pwede naman siguro ganito. A na lang to, no, para siya yung mauna. Then, ito gawin nating B. Ito gawin nating C. Ito gawin nating D. Then, gawin natin tong E. Siguro mas okay pagka ganyan. So, pwede rin naman, ano. So, let's try nga. Let's try to run again. Okay, so, add ulit tayo. So, sige, sample na lang tayo. Okay. Okay. So, test. Oops. Save natin. Save. Ayun. So, inserted successfully. Balik tayo. So, ito yung second record. So, ayun. Ganun yung ginawa niya, no? So, ayan na. Ito na yung ID, name, bounty, power, and image URL, no? So, pwede nyo na siguro i-delete na lang to. Ayan. Okay? So, pwede naman ganyan na lang, ano? Kung gusto nyo sunod-sunod, no? So, next. So, dapat siguro pag, once na nag-save tayo, clear niya na lang siguro ulit ito, no? For next input. So, gawin natin yan. So, dito natin siya ilagay, no? So, once na nag-save na yung record, clear natin yung mga text fields natin, ano? Ganun yung gawin natin. So, v underscore name. So, ito yung edit text natin that get text. So, pwede naman itong ganitong function, method, clear. Tapos, pwede rin ganito lahat, no? So, pare-pareha sila.
or puwede rin naman yung dot value 'no, tapos i-double quote ano mo 'no. Pero puwede rin naman 'tong ganito, bounty dot get text dot clear, then ito yung, power get text dot clear, then image URL, oops, dot get text dot clear. Yan, 'no. So, para once na nag-save tayo, ki-clear lang niya. Okay, so let's try. Okay, click natin 'tong add. So, try nga natin yung, validation. Baka naman nasira. Okay, okay pa naman ano. So, for example, lagay natin si, ah, Zoro. Tapos eto si, bounty natin. Magkano ba bounty niya 'no? Sample lang naman. Kunyari, 300. Yan. Power sword. Sword, hockey. Okay? So, any, image URL 'no, copy niyo lang, paste niyo lang dito. Para sample muna tayo. Then click yung save. So, dapat magki-clear siya. Okay? Ayun. So, gumana naman ano. So, paglabas ng ating toast message, clear niya. Okay? So, let's see. Then sa ating, backend. Pumasok ba? Okay. Iyon. So, working yung ating, program. Okay? So, sana ay, nakuha ng tama yung ating, code, 'no. So, gano'n lang naman kadaling, mag-insert ano. So, sa next, part ng ating video, let's try to, retrieve 'no. I-retrieve naman natin yung, information or yung mga data from, Firebase real-time database. Siguro gamit tayo ng, recycler, view. Okay? So, see you dun sa ating, next, tutorial for, retrieving 'no, nung, data from Firebase.